And Genesis chapter 13, verse 14, ito sa 18, buhaton na ako ang imong mga kaliwat nga ingon sa abog sa yuta. Nga kung adunay tao nga makaihap sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan o kaliwatan usab mahimong maihap. Tindog, lakaw, sa gitason ug sa gilapdon ni ini nga yuta, kay ihatag ko kini kanimo. O gibalhin ni Abraham ang yang tulda, og miadto og mipahimutang kini dapit sa dakong kahoy sa Mamre o ni Mamre na nahimutang sa Hebron og nagpabarog siya dito og usa ka halaran alang sa Ginoo. Oh. Tanawa ang choice sa Ginoo. God is pleased with how Abraham handled himself in that situation. Nahimuot ang Ginoo sa kinabuhi ni Abraham kung giunsa niya pag-decide, paghimo og decision sa mao nga sirkumstansya. Ngayon na sinati, dunay pa nag-away, dunay pa nagbingkil, pero nalipay ang Ginoo sa iyaha, nahimuot ang Ginoo sa iyaha, kaya nga naman, maayo ang iyang pagkapili. Wala siya nalingla sa mga opportunities, wala siya nalingla sa syudad nga lamipuyan. Sa una, dito sa Pilipinas, ang tao sa Pilipinas sa una, ang ilahang dream city. Ano mo kunsa? Manila. Kaya kung muadto kag Manila boy. Pag muadto kag Manila, dunay daghang opportunities. Managag Bisaya sa Manila, dagag Ilonggo, dagag Bicolano, dagag mga lain-laing tribo, Cebuano, Dabawinyo. To sa Manila nga puyo karon. Manang Manila karon hapit na malunod sa dagat. Gamayng ulan, mubaha. Ano man? Puno na magtao. Tag-as na mga building, ang bang mga building da tao man namuyo na. Kaya sa unang panahon ng opportunity, wala to sa Davao, wala Cebu, wala sa lain-laing dapit sa probinsya sa Davao, kundi naa sa Manila tanan. Manang mga ulitaw sa una, mga dalaga sa una, bahalag katabang ato sa Manila, manarbaho. Kaya pag-abot sa probinsya, sikat. Atog mga baile, isa may baile na rin. Atog mga sayawan, mga baile dito sa probinsya sa una, mga pista. Yan ang mga pista sa una. Atong mga taga Manila nga narbaho, muli na dito sa probinsya kay pista nila. Oh, pag uli dito, sikat kayo na kay munindot ang kutis. Lahir atong magdadaro, lahir atong magkuan, impisa. Oh, nindot ang kutis niya. Ang feeling sa mga tao sa probinsya, kwartahan kay gikag Manila, murag gikag Amerika gid ba? Kwartahan yung tawanan ni. Kay kining Bisaya o kining mga Pilipino, pasikat man pod. Abang ka pulo. Ay ko no, sa ka-truck na ako no, tanduay. Bahay na. Libre sa mga barkada. Kay, nausap ang kurma, murag, nindindot ang kutis. Di ba naman na? Nindindot ang barog. Naka Manila. Ano bitaw, pamuti sa na dito Nya, di nakabalong Bisaya. Tagaog na. Kumusta na kayo dito? Matay. Ha? Pista pala ngayon. Okay. Di ba kinanda na yun? Muna ang opportunity na kita nila. Latoy na sila dito Nanawaning naitabo kay Lot. Inaana po diyang giuna-huna. Grabe og opportunity sa Sodoma o Gomora. Pero nakalimot siya. Grabe kadautan ang maong mga syudad. Grabe ka makasala ang mga tao dito. The first, kining ginatawag, same-sex marriage. Posible na itabo sa Sodoma o Gomora. Nagsugod ang bakla, ang mga tumboy, ang pagbuhat sa mga dili maayo nga buhaton, nga dili dapat nila buhaton. Wala na nagsugod sa Pilipinas. Wala na nagsugod dito sa Russia o sa China o sa Amerika, kundi sa Sodoma o Gomora. Mao bitaw hinungdan nga gidaoban sa Ginoo. Isa ra may naluwas dito si Lot, duha niya ka anak. Nasipyat pa yung asawa, namatay, na imong pusti sa asin. Kaya nawili sa opportunity siguro. Siguro, basit ako kay balay sila dito natukot sa syudad. Lingi ang asawa, pagkasayang sa mga kabtangan o sa mga balay. Paglingi niya, himong asin, pusti sa asin. Sila at lang yun duha niya ka anak babae ang nakaikyas sa silot sa Ginoo sa Sodoma o Gomora. The rest, patay tanan. Gisudlaw sa Ginoo, there was a time, gani, may conversation si Abraham sa Ginoo. Mihangyo siya sa Ginoo, kung ipasidalaan siya nga, akong bunubon, dauban ako ang Sodoma o Gomora. Tungod sa ilabihan nila kadautan. Ingon niya, siyempre si Abraham napalaka sa kinaagod niyang pagubangkon dito nagpuyo. So, ingon siya sa Ginoo, Lord, Ginoo,
kung naabay 1,000 nga may kaplagan nga matarong anang sudara, imo ba nang spare? Imo bang dili ba nimo ipadayon ang pagsunog ana sa dili? Kung naabay 1,000, isa dili lagi. So, wala may 1,000 nakitaan. Kung naay 500, 100, 100, 150, 110, pero walay nakita nga maayo atong sudara. O di nasunog. Padala ang Ginoo ditong anghel. Di ba? Nagpadala ang Ginoo ang anghel dito sa balay ni Lot. Nakitaan sa mga tao. Pagkagabi, miadto sila sa balay. Ala, ilang tulak ang mapultahan o bingon nga, Lot, ipagawas ng imong bisita kay makikilawas mi nila. Balumagin sa itong mga tawahanang ni alirong sa balay, mga lalaki, batanon o tigulang ni arirong sa ilang balay. O bingon, Lot, ipagawas imong bisita kay makikilawas mi sila. Ingon niya, ayaw hilabdo akong mga bisita. Isa, na ako'y duha ka anak babae, kinila sila. Isa, dili, kanagyan imong bisita. O, dili pugos silang sulod. Ano makikilawan sila? Mga bakla, siguro itong natawanan, siguro ito. Ha? Nabay, untag babae itong na dito, mga bakla mo to, mga bakla, mga lalaking hamtong ug batanon, tigulang, naglibot siyang balay ug nagsagit dito kang abra kang Lot kay pagawas ng bisita kay makikilawas to sila. Oh. So mga bakla. And then, unsay gihimo? Kay wala man gihatag, pugos sila guba ang pultahan. Kay nakaikyas ang anghel ug ang silot. Unya, pauli adto sila sa dapit. Tingnan sa Ginoo nga pag sayo mo, pagdali mo, lakaw, pagbiya dayon mo. Nya kay alanganon kay pagtunga sa adlaw, dauban ang syudad. Nya kay alanganon naman sa oras. Isa maabtan mi, pwede ba mi nga mo tago anang sidara? Mana anang dapita kanang silingan nga dapat siya. O sige, diha mo. Pero timan-in ninyo ni. Pag baka biya na mo aning sidara, ayaw gid mo glingi aning sidara. O mo ni pasitahan sila. So diha nga nanagan sila. Uban yang sila, yang duha ka anak ka babae ug yang asawa, milingi ang iyang asawa. So that paglingi nahimong puste sa asin. Tanawa. Unsay nahitabo sa choice ni Lot? Abi niya madunahan sa dito sa dara. Dalawa gibiya tanan gisunog pagit sa Ginoo. Namatay pa yang asawa. Oh, siguro sa nila na nadala ato nila, sapot silang lawas lang nadala. Kaya nanibat man sila, alanganin naman sa oras. Kay pagsiga sa adlaw, dauban ang syudad. Yakadlaw naman to sila nanagan, siguro. Umabtan na sila sa supre o kalayo ba, paulan sa Ginoo. Now, God adds 3 elements in these verses. Nato nakita, natong gibasa. Unsa ang gihimo sa Ginoo? Nga elemento, gidugang na nga elemento, ani nga mga verses natong gibasa. The promise that Abram would have countless descendants. Tanawa. Tungod sa wise decision ni Abram, gisaaran sa Ginoo. Unsang saad sa Ginoo? Nga himuon niya ang iyang kaliwatan nga dili maihap. Gani ang gigamit ani nga verse 3 kanang abog. Kisa may makaihap sa abog. Ang uban na Bible ang gigamit kay balas. Pero kinsa mo po'y makaihap sa balas sa baybayon? Ingon ang Ginoo, kung dunay makaihap anang mga balas, maihap ang imong kaliwat. Nya, kinsa may makaihap sa balas anang baybayon? So wagi makaihap sa kaliwat sa Ginoo o sa ni Abraham. Unsa saan sa Ginoo? Himuon nako ang imong kaliwat dili maihap ug kini gihinumdom gayud sa Ginoo. Sa diha nga usa ka adlaw mingon ang Ginoo sa iya kang kinsa nimo ihatag ang imong mga katigayunan, kang kinsa nimo ibilin. Ingon ni Abraham, kay Eliezer ang akong sulugoon, ang akong piniyalan. Ingon na gyud dili ihatag nimo na sa imong kaugalingong anak. No ingon wala makuyo anak. Pila edad niya atong time 70, 80. Si Sarah 70, 80, di nakapanganak. Pero nahinumduman siya sa Ginoo, kay gisaaran siya sa Ginoo dito sa Hebron. Gisaaran siya dito sa Hebron, nga himuon niya og ang iyang kaliwat nga dili maihap. That's why ginan siya sa Ginoo pag-usab. Hangad sa langit, gawas na sa imong balay, hangad sa langit. Kita niyo mga bituon. Nanakadaghan imong mga kaliwat. Pagkagabi, ginan siya sa iyang damgo, ipadamgo na po siya. Ang imong mga kaliwat sa makadaghan sa mga balasan ng baybayon.
Kay nalimot si Abram nga sa makausa, gisultihan sa Ginoo nga dili mahihap ang iyang kaliwat. Then midagan ang panahon. Ha? Nagkaedad siguro nahimong hopeless si Sarah nga makapanganak pa sa kay Abraham. Ingnan niya si Abraham dulugin ra gunang akong katabang si Hagar. Nakasala si Abraham na buntisan niya si Hagar ug muna si Ismael. Unya paglabay sa pila ka tuig nabuntis si Sarah ug nanganak siya kang Isaac nga maoy nahimong tinubdan sa tanang kaliwat usab sa tibuok kalibutan. Nahimong piniling katawan sa Ginoo. Kung sa pagino ikaduha nga element, they would be given all the land Abram could see or set his foot upon. In verse 15. Kung sa ingon sa Ginoo sa iya, tanan nga makita sa imong mga mata. Ingon niya, iyahat ang imong mga mata. Siguro, itanaw, isigay imong mata ba? Isigay, tanawa. Tanan nga imong makita sa imong mga mata. O lakwa sa imong tiil. Tanan nga maabot sa imong tiil. Imuha na. Oh, di ba? Kuyaw kayo, no? Si Abra, si Lot, na nagtuo siya nga, panalanginan siya dito sa syudad, patay man gito yung mga kahayupan, apil kung kasunog siguro ay. Apil galing ka po yung puste, yung asawa. Yang balay hinaog daw. Oh. Pero si Lot, o si Abram, ingon niya, tanan nga makita sa imong mga mata, maabot sa imong lantaw. O tanan nga maabot sa imong mga tiil, imong hana. Grabe ang blessing sa Ginoo, no? Kaya nahimuot ang Ginoo sa iya, ha? Maday, grabe mo bless ang Ginoo, basta mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kuyaw mo bless ang Ginoo. Kung ang amo gani, mabless sa iyang trabaho, mahimuot siyang trabahante, malipay sa performance trabahante. Diba, tagaan o bonus? Tagaan o 13 month. Ang uban anak nga, katong mga galante gid kayo, kay labi na grabe mo trabaho ni akong trabahante, dili sip-sip. Tagaan pa yun, ka napakapin. Tagaan kag cellphone siguro, anak, regalo ba? Pahalipay. How much more ang Ginoo? Mo na iyang gihimo sa kay Abram, kay nahimuot yun siya kapag ayo sa kinabuhi ni Abram. Gingnan siya nga, Abram, himuon nako nga ang imong kaliwat, dili maihap. Ug ihat na imong mata. Tanawa ang imong palibot, gikan sa silangan, sidlakan, kasadpan, tanan nga makita sa imong mga mata, og lakta ng dapita, tanan nga makita sa imong mata, og tanan nga tamakan sa imong tiil, imong hana. Oh. Kay kung naa kay yuta dito, Kuya Carding, makuha gyud ni Abram. Maingon si Abram nga, nakita na kong yuta ni Brad Carding. Ako ba na Ginoo? Maingon gyud, imo hana. Kay nahimuot ko nimo. Oh, di ba? Pag ito panahon na kay, wala pa yung mga palihakaron ng mga sirok o yuta. Ha? Bisag gamay na lang kayo kay pinatyanay pa. Bisag isa kadangaw nga makuha ng kasitpit nga luti. Grabe yung demandahay. Magasto pag pila kalibo. Niya pagkahuman, isa kadangaw ra. Kung di masitil, tinigbasay. Di mo na, iisbog na imong puste. Bungkaga na kay nakuha ni mong isa kadangaw. Tay boss ka na palito na ako. Sa dili tanggal lagi. Demanda na. Pag gigid magkasita. May ani tinigbasay tani para mo man. Oh. Awa. Pero sa una, wala pa na. Ingnan sa Ginoo si Abram. Tanan makita sa imong mga mata, Abram. Ha? Pasigahan ng mata nimo. Hangad, tanawa, tanan makita nga yuta imo na. Ug tanan nga tamakan sa imong tail imo na. Oh. Grabe no. Ikatulong ang elements ang gisaad sa Ginoo. They would be given all the land Abram could see or set his foot upon. It would just be a temporary position. It wouldn't just be a temporary position, but they would possess the land forever. So, walay demolition. Kaya naman, sa dihang nga gihingnan sa Ginoo si Abram, tanan makita sa imong mga mata, ug tanan tamakan sa imong tiil, imo na, ug kana kayuta, imo na. Hangtod sa imong makaliwatan, sa kaliwatan o kaliwatan. Mga ng Israel. Awa, grabe no. Wala yung demolition na ito panahon na. Kasi mapahawa siya nga Ginoo, may nagpapuyo siya ng yuta. Manang bisa kung sa kira ng Israel, hindi na mabungkag na. Hey, Ginoo may nagbutang na dra. Makaliwat na ni Abram, nagisaaran sa Ginoo. Nga mo puyo anang dapita. Ilugo nag-Muslim, ilugo naglaing nasod. Di kita mahilog, bisa pagpila sila ka
libong musulong ang dapitan na bildihon gyud na sila kay ingon ni John katong usa ka preacher sa Amerika, kung makig-away ka, ingon pa niya, walay nasod na makapildi sa Israel, even Amerika. Why? Kay kung makig-away ka sa Israel nga nasod, nakig-away ka sa Ginoo. Og si John miingon, wala pay ni daog sa Ginoo sa gubat. Oh. Makig-away ka sa Israel, di jud ka mo daog kay ang Ginoo may mong ang Ginoo ilang depender dra, patay ka. So mao na nga atong hinumduman nga kinahanglan magmaampingon kita sa ato ang mga choices sa kinabuhi. There is power sa ato ang mga choices. Ha? Dapat kung maghimo kag decision, make sure that your decision is good, but with wisdom. Not just purely good ang imong gusto, but hinuklugay sa imong kaugalingon. O pangingon sa Ginoo, makaayo ba ni sa akong family in the future? Tinuod ba ni siya o bakak ni siya? Kay basig bakak lang ni siya.